Maswerteng araw! At ito na nga, ang araw na kami ay nag-umpisa na gawin ang mga bagay-bagay na dapat namin gawin at asikasihin para sa itatayo namin negosyo. Ang negosyong ito ay isang partnership na pinabibilangan ng aking kapatid na si Pam, ako at ang aking asawa na si Richie. Matagal na namin gustong magnegosyo bilang magkapatid pero ang daming nangyayari na nagiging dahilan na hindi kami natutuloy. Hindi ako busy, si Pam naman yung busy. At sa wakas, pagkatapos ng maraming taon at pag-uusap, ito na nga at kami ay nagsimula ng magplano para sa aming uumpisahang negosyo, ang Chai Gong Milk Tea and Takoyaki. Gusto namin kasama kayo sa journey na ito. Of course, hindi lang para sa exposure, kundi para na din sa kaalaman ng iba sa inyo na may balak na magtayo ng ganitong negosyo na partnership kasama ang inyong kamag-anak o kaibigan. Normally kasi sa mga maliliit na negosyante, sole proprietorship lamang ang kanilang ginagawa dahil mas madali at mas common. Pero ang aming negosyo, dahil ito ay isang partnership, may ibabahagi namin sa inyo kung paano nga ba bumuo ng isang negosyo na partnership dito sa Pilipinas, katulad ng mga legality, mga permits, at kung saan dapat magparehistro at kung paano syempre. Isinasuggest ko ang ganitong format ng company, lalo na doon sa mga OFWs na gustong magnegosyo dito sa Pilipinas pero wala naman sila dito. So, lumalabas na kapag nagparehistro yung kanilang mga kamag-anak ng negosyo dito sa Pilipinas ay inirehistro nila sa pangalan nung kasosyo nila sa negosyo dito, kung sino man yung kamag-anak na naandito sa Pilipinas. At yung investor na lumalabas dahil siya yung nagbigay na pera, which is yung kamag-anak natin na OFW, hindi siya na isasama dun sa business permit or sa mga papers na doon sa kumpanya. Ang maganda, kahit anong pasukin nyo, lalo na involve ang malaking pera, siguraduhin yung tama ang mga gagawin yung documents or permits. Like kung partnership yan, register kayo as partnership. So, isa yan sa mga malalaman nyo dito sa aming blog. Kaya sana follow for more para madagdag ang mga kaalaman na ibabahagi natin sa vlog na ito sa future plans nyo kung plano nyo magkaroon ng isang partnership business. Sa inyong kaalaman, kung kayo ay magnenegosyo na may kasosyo, syempre, magbabahagi rin kami ng mga updates tungkol sa physical store namin, and kung ano yung mga products na ibebenta namin. Of course, obviously, milk tea at takoyaki, pero of course, meron pa kami maraming products na i-offer sa Chai Gong. And then, alam ko na yung lahat ng mga information na ibabahagi namin ay makakatulong ito sa inyo na malaman ano na mismo ang gumawa ng mga business processing. Dahil alam nyo ba, nag-inquire din ako nung mag-a-assist sa ganitong partnership registration at ang kanila palang fees, ewan ko lang sa iba, pero yung pinagtanungan ko, sabi, nasa 25,000 to 30,000 yung fee pa lang nila, hindi pa kasama doon yung magiging cost ng magpa-register as a partnership. So, para makasave kayo ng 25,000 to 30,000, kayo na lang ang magpa-register or magutos siguro kayo ng mapagkakatiwalaan yung kamag-anak para hindi na kayo gumastos ng ganon. Kung magbigay kayo sa kamag-anak nyo ng 5,000 sa pagtulong sa inyo, matutuwa na yon. Anyway, so dito sa video na makikita nyo, ang pinag-uusapan namin dyan ay lahat ng mga dapat na pag-usapan magmula sa company name, sa product, sa pricing, at sa mga overhead, mga equipment, yung lahat talaga na dapat pag-usapan. Make sure na kapag kayo magnenegosyo, ang isa sa mga asset na dapat hindi nyo sayangin ay ang inyong oras. Sabi nga ng iba, di ba, time is gold. So, totoo yan kapag kayo ay nagnenegosyo. So, bago pa lang kami nag-meeting, ay ipinrepare ko na yung aming agenda. Ano yung pag-uusapan para wala kaming maiwan na topic. Pero, ito namang aming pinag-usapan ay yung mga initial lang from the permits, tapos sa construction ng store, and yung mga products. So, doon pa lang naman kami. Of course, ang meeting naman ay dapat regular yan nangyayari. Siguro nga, minimum dapat is once a week. Or kung talagang busy, once a month. Dapat talaga nagmi-meeting, lalo na kung partnership kasi nga iba-iba kayo ng roles. So, dapat magre-report yung sa operation, magre-report yung sa marketing, at sa mga financials, gano'n. Mahalaga rin na pag-usapan nyo yung kung ano ba ang magiging role ng bawat isa. So, partnership na yan. Kailangan hindi pare-pareho ang gagawin nyo. Kasi kung kayo ay gagawin ng isang bagay, kakaroon kayo ng overlapping of tasks and doon magsisimula yung misunderstanding, doon na nagsisimula yung pag-aaway, at doon na rin nagsisimula yung pag-iiwalay ng isang mag-business partner. Nakakatuwa lang kasi bilang isang ate, nakita ko rin ang aking kapatid nung siya ay isang baby pa at ngayon ay
magkasosyo na kami sa negosyo. Talaga namang parang serious na kami sa buhay. Kumbaga, adulting stage na talaga. Ako proud din dahil si Pam ay business-minded din. Hindi kasi lahat ng tao ay may ganyang mindset. Kaya nakakatuwa na nagkaroon ako ng kapatid na makakasama ko sa pagnenegosyo. Dahil ako naman, bata pa lang ako, ito na talaga ang gusto kong gawin sa buhay ko. Ang magkaroon ng isang negosyo na halinaway mapala. Maganda ang combination namin ng kapatid kong si Pam kasi siya talagang experience na siya sa food industry. Nagtrabaho na siya sa mga kilalang restaurant at fast food businesses dito sa Pilipinas at naging kitchen crew sa isang malaking cruise ship. Ako naman, nagkaroon kami ni Daddy Richie ng food cart businesses a few years ago. Pero this time, sa business namin ito, isa sa importante gagawin namin ay bawat isa sa amin ay may iba't ibang role na gagampanan. So si Pam, sa product development and operation, habang ako naman ay sa marketing, at si Daddy Richie ay sa inventory at financial. So kung ikaw ay nag-iisip na pumasok sa ganitong klaseng business, which is partnership, company, isipin mo na para itong isang marriage. Sure na kilala mo ng lubos yung makakapartner mo na para bang pumipili ka ng isang mapapangasawa mo dahil unless mayroong limit kung ilang taon lang yung partnership business nyo or partnership company nyo, ang isang partnership company could last forever. Kaya dapat yung pipiliin mong partner ay isang tao na makakasama mo sa negosyo habang buhay. Kung hindi mo susuriin mabuti yung partner, andyan yung risk na baka ikaw ay maloko. Isa rin yan sa nangyayari at common sa isang partnership. In fact, may isang malapit na tao sa akin na alam kong nakaranas ng ganyan. Naloko siya ng kanyang partner at wala talagang naiwan sa kanya. Kaya make sure na lubos na kakilala nyo at match kayo ng magiging business partner mo. So yun lang muna. See you in our next vlog. Bye!